Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Daisy. Maibabahagi lamang akong kwento. Nung una, hindi ako sigurado kung totoo pa gawa ng galing lamang din ito sa nanay ko. Naitago na lamang natin sa pangalang Dahlia. Pero napagtanto ko talaga na may punto at totoo. Alam niyo kung bakit? Minsan na rin akong nakaranas ng kababalagan sa dating bahay namin, sa Katbalogan, sa may Samar. Ito ay sa bahay ng lola kong si Lisa na matagal nang yumao. Sa timog ito banda at malapit sa dagat. May natuklasan ako na siyang ikinamangha ko talaga sa nanay ko. Ayon sa nanay Dahlia, nangyari ito noong dekada 80. Nasa 25 taong gulang pa lamang siya noong mga panahon na yon. Dalaga pa. At sa mga puntong yon, pinaglalamayan si Lola dahil nga namatay ito. Dahil lang sa malubhang rayuma. Nga pala Sir Seth, itong si nanay, menopausal baby po ito. Malaki ang bahay ng angkan sa nasabing lugar. Sa itsura pa lamang, sobrang yaman na nito sa kasaysayan. 2 palapag yon na may magandang bulwagan dahil sa iba't ibang tanim na bulaklak. Naroroon lahat ng mga kapatid ng nanay Dahlia. 4 sila. Siya lamang ang babae at pinakabunso siyempre. Hindi masyadong masakit ang kamatayang yon. Matagal na umanong namamaalam itong si Lola Lisa. Gusto na niyang magpahinga pero kinakailangan niyang makausap ang lahat ng mga anak niya. Dapat ay walang malulungkot dahil ang pagkamatay umano ng isang tao ay siyang pagkakaroon nito ng mas maginhawang buhay sa paraiso. Dapat ay pangalagaan umano ang naiwang mga ari-arian. Hindi alam ng nanay noon kung bakit sa huling habili nito siya ang kinausap. Oo, at nakausap na ang lahat ng mga anak. Pero may mas maselan pa sa usapang yon na ipinukol naman kay Nanay Dahlia. May sinabi ito sa kanya na siyang nagpabago ng buong pananaw niya at pagkatao. Ayon daw kasi kay Lola Lisa, si nanay ang napili niya para maging tagahalili niya sa ibang bagay, sa kultura at hiwaga umano ng angkan. Malalaman natin yan sa kabuuan ng kwento mga kagiliw. Matapos ang libing nun, bagamat naging komuna ang tahanan, si nanay ang napagkatiwalaan ng mga kapatid niya. Wala din naman kasing problema ito. Gawa ng mga kapatid niya, may sari-sarili ng pamilya at magaganda ang pamumuhay. Ang iba ay taga Leyte, habang ang sinunda naman ng nanay na ang kuya niyang si Armando, taga-ibang bayan lang, sa kabilang lungsod. Ang kasama ng nanay Dahlia sa mga panahong yon ay ang katiwalang si Mang Gigi. Ito ang taga-panatili ng kalinisan sa bahay, kasama ng anak nitong matanda lamang ng 3 taon si nanay. Tawagin na lamang natin siyang Dodong. Ito din ay laging nakakausap ng nanay Lisa, maliban kay Manang Gigi. Para na silang magkapatid noon. Sa kabila ng lahat, bit-bit ng nanay Dahlia noon ang pangamba sa mga huling habilin ng kanyang nanay Lisa. May mga alaga si Lola Lisa, Sir Seth. Ito ang iniwan niya kay nanay Dahlia. Mga nilalang umano ito. Pero hindi binanggit ng Lola Lisa kung ano ang mga yon. Ang sabi lang, tuklasin na lamang daw yon ng nanay Dahlia. Dahil bagaman si nanay Dahlia ang napili niya, posible pa rin hindi ito ang piliin ng mga alagang yon. Mahirap naman daw sabihin sa kung ano ang mga ito.
nang hindi naman magugustuhan ng nanay ko. Wala din kasi umanong silbi yun dahil hindi magpapakita kay nanay ang mga ito. Kapag nagpakita ay ibig sabihin nagugustuhan si nanay ng mga yon. At kapag naging ganon, magiging mapalad si Nanay Dahlia. Ang mga alaga umanong ito ay ang naghahatid sa angkan ng swerte sa buhay. Lahat ng mga pinapangarap, magiging positibo ang mga yon. Basta't sinasamahan lamang umano ng pagsisikap at hindi inaasa sa mga alaga. Hindi alam ni Nanay Dahlia kung ano ang bubungad sa kanya. Pero nakakasigurado siya noon na isa itong katatakutan. Hindi nalingid sa kanyang kaalaman ng mga kakatuwang bagay dahil napalaki sila ng Lola Lisa na laging bukang bibig nito ang mga nakakatakot na mga kwento. May pagkakataon pa nga noon na nagkausap si Manang Gigi at Nanay Dahlia. Ibang paksa, pero isinisingit ni Nanay Dahlia ang usapin kung may mga maligno ba daw sa lugar na nagpapakita. Dagdag pa niya, may nasabi kasi ang kanyang nanay bago pa ito namatay. Pero sa kabila nun, umiiling si Manang Gigi. Makikitang nagtataka pa ito at sinabing bakit umano nasabi yun ng Nanay Dahlia. May mga nagpaparamdam ba umano dito na nakakatakot sa paligid ng bahay. Pero niliis na lamang noon ng Nanay Dahlia ang usaping yun. Umiling at sinabi niyang wag na lang daw yung isipin pa. Nga pala, sa mga magtatanong na bakit parang walang alam ang Nanay Dahlia ko dito. Ito kasi silang magkapatid. Lumaki sa ibang bahay. Sa kabilang lupain lang na kung saan dito naman sila inaalagaan ng isa pang katiwala noon na matagal nang yumao. Nung buhay pa nga daw ang tatay ni Nanay Dahlia na si Lolo Mateo, hindi sila pinapapunta sa komon na tirahan gawa ng pinagbabawalan sila ng Lola Lisa. Bata pa si nanay. Nagtataka na talaga siya noon. Napapadalaw naman daw siya sa lumang bahay at wala naman siyang ibang napapansing kakaiba dito. Napapatanong pa nga siya sa isip noon kung bakit sila pinagbabawalan ng nanay niya. Samantalang si Lola Lisa naman, dito namamalagi at halos hindi na sila dalawin sa kabilang bahay nila. Walang ibang pinagkakaabalahan ng Lola Lisa nung nabubuhay pa, kung hindi ang pamalakaran ang mga saop sa lupain at magtanim ng kung ano-anong gulay at prutas. Kagaya ng kalabasa, pakwan, saging, mga ampalaya, bataw, mani, mais, at marami pang iba sa lugar na yon. Ngayong namatay na ito, saka pa lamang siya nakadaong doon na matagal. Doon niya napagtatanto ang dahilan kung bakit sila pinagbabawalan nun. Na may lihim sa bahay na ito na siyang maselan at tingin ng nanay. Parang delikado. Totoo. At ito na nga yung mga huling habilin sa kanya. Sa usaping ari-arian naman, ayon kay Nanay Dahlia, masagana ang kanilang buhay. Lupain ang isang inaasahan na may maraming tanim na mapagkakakitaan. May mga saop din sila na may sinasakupang lupa pero pagmamay-ari pa din yun ng pamilya. Bukod pa dyan, may ibang negosyo pang pamilya. Isang malaking tindahan sa bayan at farm nilang may mga babuyan, patining ng baka at kambing nun. Lahat ng assets ng pamilya ay may kanya-kanyang pinagkakatiwalaan. Ang kinikita naman ng mga ito, diretso sa bangko, na kung saan naman lahat ng mga kapatid niya may access doon. Pero lahat naman ng mga yon, hindi nang lalamang. Hindi sila umaasa dito. May sarili din silang pinagkakakitaan. Tapos sa pag-aaral si nanay at isa sanang nurse ito pero hindi niya na pinagtuunan yon. Bagkos ang mga laga na lamang sa lupain ang pinaplano niyang hawakan. Habang tumatakbo ang araw nun, laging pinapakiramdaman ni Nanay Dahlia ang paligid ng bahay. May mga gamit doon na sadyang kakaiba para sa kanya. Lalo na ang dalawang banga sa gilid ng kanilang kusina.
Sa labas yun at nasa malapit sa lababo. Banga na gawa sa kahoy at hanggang tuhod ang laki nito. Nung minsang suriin daw ito ni Nanay Dahlia, napagsabihan siya ni Manang Gigi. Ayon dito ay wag daw gagalawin ng mga banga. Wag ililipat at hayaan na lamang umano ang mga ito doon. Nagtatanong naman si Nanay Dahlia sa kung ano bang laman nito. Ayon kay Manang Gigi, mga binhi umano. Maging siya noon, pinagbabawalan daw ng Lola Lisa noong nabubuhay pa ito. Bilin din ng matanda na wag yon ipapagalaw ng kung sino, maging ang mga anak niya na ultimo kadugo pa. Kung kaya naman inintindi na lamang ng Nanay Dahlia yun, Sir Seth. Base kay Nanay Dahlia, mahirap tumaliwas sa bilin ng isang taong namatay na. Dapat itong sundin kasi ang bilin umano, may nakaakibat ditong sumba. Tama naman, di ba? Lalo ng huling habilin bago pa mamatay. Kaya nga dapat itong sundin para maiwasan ang pagmumulto o anumang aparisyon at pagpaparamdam. Isa itong mahigpit na pamahiin na hanggang sa ngayon, pulidong pinaniniwalaan nating mga Filipino. Naroroon at binabagabag talaga si Nanay Dahlia sa mga habili ni Lola. Kung anumang kababalagan ito ayon sa kanya, kinakabahan din siya sa kung sakaling magpakita ang mga alaga na yon. Pero may halong pananabik din umano yon. Kumbaga, suspense. Wala kasing sinyales, walang pangitain, at walang anumang pagpaparamdam. Naiisip ng Nanay Dahlia na baka hindi siya nagugustuhan ng mga ito. Kaya naman unti-unti niya na lamang kinakalimutan ng mga yon. Mas pinagtutuunan niya ng pansin ng mga naiwang ari-arian, kagaya na lamang ng mga lupain. Dahil nga may mga saop na noon na unti-unting kumakabig sa kanya bilang tagasunod. Nagtatanong na mga yon sa kung ano ang dapat gawin. O baka may gustong ipagawa si Nanay sa kanila. Magagalang umano ang mga tauhan. Hindi naman ganun karami. Mga 2 pamilya lamang yun sa sakahan. Bukod dito sa pamilya ni Manang Gigi, bali kung susumahin, 3 pamilya lahat pero malalaking pamilya ito. Ang kinagandahan dyan, may sarili ding pinagkakaabalahan ng mga pamilyang yon. Kumbaga, hindi din sa lupain lamang umaasa. Kumakayod din sa ibang paraan para sa sariling pag-usad. Nagpapasama noon si Nanay sa taniman ng mga saging. Sinusuri niyang lugar, tapos doon naman umano sa niyugan nila. Si Nanay Dahlia ay may pagkaugali din ni Lola. Yung tipong hindi tumitingin ng nagtatrabaho ang mga kasama. Maging ito, nagtatrabaho din at ipinapakita na nagsisikap para tularan siya. Pero habang nasa lupain naman noon, papitik niyang binabanggit ang kung anong meron sa Lola Lisa. Lalo na sa isa sa pinakamalapit dito na saop, ang pamilya nila Mang Fernando, kapatid ni Manang Gigi. Sabi naman ni Mang Fernando, tahimik din ng Lola Lisa noon. Napapadaan na lamang daw yon tapos minsan pa, naglilinis ng kung anong kalat sa lupain. Sila naman dahil sa naiiya sila sa ganong kinikilos na matanda, tumutulong sila dito. Hindi daw nag-uutos si Lola Lisa. Gumagalaw ito mag-isa. At kung mag-utos man yon, ito ang gapasan o hindi naman kaya ay may ipapabili sa bayan. Mang Fernando, wala ba kayong napapansing kakaiba sa nanay ko? Yung tipong may kausap siya na hindi nyo kakilala o mga nilalang na nakikita nyo na kasama niya. Wala bang nabanggit sa'yo si Gigi, Dahlia? Siya naman lagi ang nasa bahay niya eh. Maraming alam yang si Gigi. Kami kasi tikom lang sa kung anong meron ng nanay mo. Ang ibig po bang sabihin nito, Mang Fernando, meron talaga? Ano po yun? Naku, pasensya na iha. Maging kami dito ay nabili na ng nanay mo. Noon pa man yun. Ultimong yung hindi pa ganun siya katanda. Na kahit sino,
Walang makakaalam sa kung ano siya. Kung gusto mong malaman talaga ikaw na magkusa. Dapat hindi manggagaling sa amin. Basta ito lang ang masasabi ko. Ibang-iba ang nanay mo sa karaniwang tao. Maging ang tatay mo nga na asawa niya na yan May sinabi ba, di ba? Wala. Ganito kasi yan iya. Kapag sinabi ng kung sinong taong nakakaalam sa kung anong meron ng nanay mo, mawawala ang swerte. Ganun po ba? Nakikita niyo talaga pero ayaw niyo lang sabihin? Tumango si Mang Fernando. Nakita umano ng kanyang hubad na mga mata. Maging si Manang Gigi nun. Nakita at alam na ang lahat. Pero ayaw lamang din noong magsalita. Silang dalawa mismo ang nakasaksi nito. Pero batid niyang mas maraming nalalaman si Manang Gigi nun. Hindi na nagsalita pa ang Nanay Dalia. Pero kahit anong pilit na kalimutan ng mga bagay na yon, sumasagi ito ng paulit-ulit sa kanyang isipan. Isang taon ang nakalipas. Sa natatandaan ng Nanay Dalia, paparating ang mahal na araw. Habang nasa itaas ng bahay at inaayos sa mahihigaan dahil lumalalim na ang gabi, nakakarinig siya ng parang tunog pusa sa ibaba. Dalawang palapag yung bahay. Buong ibaba nito puro sala. May pinto ito sa likod at ito naman ang nakadugtong na kusina at hapagkainan. May isa ding pinto pa doon palabas. Ang bulwagan naman ay beranda na may malaking pinto na parang libro. Yung tipong 2 pisngi ang pinto tapos beranda na. Habang ang itaas, 3 silid nun. Ang isa dito ay ginawang bodega. Habang ang isa, bakante at walang mga laman. Maliban na lamang sa espasyo. Pero yung silid tulugan ng Lola Lisa na ito naman ang ginawang silid tulugan ng nanay. Kukonti lamang din ang gamit, mga antigo, at nasa bandang harapan ito ng bahay na kabungad. Malaki ang higaan dito na kakasyang 4 na tao. At kasalukuyang naroroon ng nanay, nag-aayos ng mga sandaling yon para magpahinga. Napasilip siya sa bintana. Tunog pusa talaga na para bang umeeko yon. Yung tipong pusang uwagan o alam niyo na, inhit. Hindi naman na sana bibigyan pansin pa ni nanay yon. Pero habang tumatagal, yung tunog na yon, may kasamang pagsitsit. Para bang, ganyan na ganyan. Tapos nangingilabot daw ang Nanay Dalia. Pinakiramdaman niyang maigi yon hanggang sa napagtanto niya. Nawari ba'y nagmumula ito sa likod ng bahay? Kung kaya naman marahan siyang nagtungo sa likod na parte ng itaas. Doon niya tinanaw ito. Pero dahil sa madilim doon, wala siya makita. Maliban na lamang sa unahan na kung saan ito ang tahanan ng pamilya nila Manang Gigi. Bukas ang ilaw doon, pero hindi umaabot sa likod ng bahay. May ilaw naman sana sa likod ng bahay pero pundido ito at hindi naisip ng Nanay Dalia na palitan ng ilaw. Maliban na lang kapag binubuksan ng ilaw sa kusina. Pwedeng magkaroon doon ng banaag. Pero sa mga sandaling yon, patay ang ilaw doon sa may ibaba. Sa paulit-ulit na naririnig niyang yon, kahit medyo natatakot siya, lumalakas ang kanyang kuryosidad. Hindi siya napapanatag. Dapat malaman niya kung ano ito para matahimik ang kanyang isip nun. Bumaba ng bahay si Nanay Dalia. Habang kapakapa ang railings ng hagdan, kumakabog umano ng malakas ang kanyang dibdib nun. Nang matapakan ng sahig sa sala, hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng sobrang panglalamig na para bang gusto niya na lamang bumalik sa taas. Una niyang binuksan ang ilaw sa sala, tapos kumuha siya ng maipapalo noon.
Sa natatandaan ng Nanay Dahlia, baston ito ng Lola Lisa. Sinisipat niya ang bawat madidilim na bahagi. Baka kasi nasa loob daw ito ng bahay. Nung makarating siya sa kusina, tinatanaw niya ang siwang sa bintana doon. Hanggang sa pinagbuksan niya na ng ilaw ito. Isa-isa niyang sinuri ang mga lagayan noon ng gamit sa ilalim ng banggera. Para na umanong mapapatakbo ang Nanay Dahlia. Naroroon pa rin ang tinig. Parang nasa loob ng bahay at posible ding nasa labas. Basta pakiramdam ng nanay umano nun sa may bandang likuran nito dahil mas malakas doon ang tinig na yon. Nanginginig pa ang kamay niya habang dahang-dahang inaabot ang trangkador ng kusina. Pagpihit niya dito, bumukas ang pintuan. Pero naisip niyang huwag lumabas. Sisilipin niya lang kung anong meron. Pag-abante niya naman noon sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas siya ng matapakan ng basahan. Kung kaya naman bumalandra ang nanay sa pinto at tuluyang nagbukas yon. Napasubsob siya noon sa pasilyo. Pag-angat niya ng kanyang tingin, ganun na lamang ang pagkawindang niya noon nang makita ang ubod ng nakakatakot na nilalang. Hindi niya mawari kung maliit na kambing yon o isang malaking daga o mano. Dalawa yon, nakabungad sa mismong tapat ng pintuan. Parang asong sumasayaw ang mga buntot nito. Tumayo pa umano, naggamit lamang ang dalawang paa sa may hulihan. Hindi nakagalaw ang nanay. Naiisip niyang baka mangagat ito sa oras na tumayo siya noon. Nakadapa lamang kasi siya sa gitna mismo ng pintuan. Kalahati sa kanyang katawan, nasa labas. Nakatitig lamang siya. Hindi niya talaga inaalis ang paningin sa mga yon. Yung isa doon, kulay abo. Habang ang isa naman, maitim ito. Pero sobrang pangit umano talaga. Matutulis ang mga ngipin na maliliit. Malalaki ang mga tenga. Sa tansya ng Nanay Dahlia, malaki ng konti ito sa pusa. Basta, noon pa lang siya nakakita ng ganung hayop na hindi niya mawari kung saan galing. Pero noong namalayan niyang hindi naman siya inaano, dahan-dahan siyang tumayo noon. Ang dalawang nakikita niyang nilalang, nagtatatalon umano ang mga ito na para bang tuwang-tuwa. Ang isa pa nga ay sumampa sa kanyang paa. Yung tipong para bang asong naglalambing. Kung kaya naman nawala ang kanyang pagkatakot noon. At naiisip niya sa mga sandaling yon na baka ito na ang mga alaga ng kanyang nanay. Sinubukan niyang umatras. Pero sumusunod daw ito kasabay ng pagsingot. Mainit umano sa pakiramdam ang presensya ng mga nilalang. Yun bang maalinsangan ng konti? Tatawagin niya sana si Manang Gigi sa kabilang bahay. Pero naisip niyang wag na lang. Marahan niyang inaabot ang ulo ng isa sa mga ito. At napansin niyang naglalambing pa rin. Hanggang sa mahawakan niya at hinapuhap yon. Sa natatandaan ni nanay, ito yung abuhin yung kulay. Inigilid pa umano ang leeg nito sa kanyang palad. Hanggang sa yung kulay itim daw, bigla na lang yung tumalon sa may banggera. Yung mga gulay na nakaimbak doon, nilantakan niya na para bang gutom na gutom. Maging yung pakwan umano sa gilid ng pintuan. Sinunggaban nung abuhin na yon. Hinayaan na lamang ni Nanay Dahlia ang mga yon. Natutuwa din daw kasi siya sa mga kinikilos nito. Para bang karaniwang hayop lang. Hanggang sa magsawa yun sa kakakain. Lumabas ng bahay at kumakahig-kahig sa lupa. Para bang asong kumukubkub doon at lumubog ang mga ito.
Dito niya napagtanto na yun palang mga butas sa likod ng bahay. Sila ang may likha. Inaakala kasi ng Nanay Dahlia noon na baka sa manok na inahin. Marami din kasi silang alagang mga native na manok noon. Nonood lang at aliw na aliw ang nanay, habang ang mga ito naman na nakalubog sa lupa, nakatitig lamang din sa kanya. Para bang nangungusap ang mga ito. Nang ibig sabihin ay maamo at kaibigan sila. Hindi talaga sinara ng pinto ng nanay. Naroroon lamang siya sa may pinto na kaupo. Yun bang ang tawag sa Bisaya, nakapungkalo. Ganun ang postura niya. Inaabot niya ng kamay ito. Hinahayaan lang naman daw siyang mahawakan ng mga yon. Maya-maya ay bigla na lamang umanong nagsilaho ang mga ito. Sobrang bilis umanong nagtungo sa may kakahuyan at hindi na niya nakita pa. Sinubukan pa nga niya itong sundan pero may bigla na lamang tumawag sa pangalan niya. Paglingon ni Nanay Dahlia, nakita niya si Manang Gigi sa likod ng kusina. Dahil sa akin kaya yan umalis. Sobrang iilap ng mga yan. Ang taong nagugustuhan lamang niya ng nilalapitan. Yung taong yun, nanay mo. Pero ngayon, madali lang bigyan ng kasagutan, di ba? Yun yung mga tinatanong mo sa akin. Hindi ko nga lang mabanggit ang mga ito dahil mahigpit itong bilin ng nanay mo. Ang pagpapakita at paglapit nila sa'yo. Hindi kasi na gusto ka din nila. At ikaw na ang kinikilala nilang isang amo. Alam mo ba kung saan nakatira ang mga yan? Nakita mo ba tong dalawang tapayan dito o ba nga? Tag-iisa mga yun dito. Yan ang tirahan nila kung kaya hindi ko pinapagalaw sa'yo. Kapag nausog kasi yan, magagalit ang mga yon. Pero dahil kinikilala ka na nila, nakadepende na sa'yo kung anong gusto mong gawin dito. O hindi naman kaya ang gusto mong ipagawa sa kanila. Habang nakikinig ang Nanay Dahlia, nabalot uman siya ng matinding pagkamangha. Doon pa lamang niya napagtatanto ang lahat nun, partikular sa dalawang banga. Sa pagpapatuloy ni Manang Gigi, hindi lamang daw umano yon ang alaga ng Lola Lisa. Marami pa umano. At dahil may pahiwatig na ang mga nilalang na nagpakita kay Nanay Dahlia na siya ang kinikilalang amo, posibleng ang iba pa ay magugustuhan din si Nanay Dahlia. Pero hindi siya sigurado doon. Iba-iba umano ang ugali ng mga ito. Pero huwag daw matatakot si nanay sa kung anong bubungad sa kanya. Kahit mas pangit pa doon. Dahil wala naman umanong dapat katakutan. Kung tutuusin, mas natatakot pa ito kay Nanay Dahlia. Maliban na lang sa ibang tao kasi nga, ang mga alaga daw sa paligid, bukod sa grasya ang bitbit nito, kabuang proteksyon din sa amo. Nagtanong naman si nanay sa kung ano ba yung mga nakita niya kanina. Lumapit si Manang Gigi tapos bumulong ito. Na ang mga yon, walang iba, kundi mga sigbin. Mapaglaro umano ang mga yon. Nakabuntot palagi kay Lola sa tuwing umaalis ito sa gabi. Pero hindi umano halos makita gawa ng sobrang mabilis. Makikita lamang kapag nakahinto si Lola. Sila Manang Gigi naman umano, hanggang tingin lang, hindi nakikibuan. Pinapakiramdaman lamang nila na parang wala lang, dahil yun ang kabilin-bilinan ni Lola. Tumango lamang ang nanay at napangisi. Ganun pala ang itsura ng sigbin. Nagtanong pa si nanay noon sa kung ano pa ang hindi niya nakikita. Ayon naman kay Manang Gigi, yun daw mga bagay na hindi sasabihin ng matanda. Gaya umano ng sinabi niya, posibleng nagustuhan ng nanay ng iba dahil sa unang pagpapahiwatig ng pangunahing alaga na kagaya ng sigbin. Pero hanggang sa posible lamang umano at hindi talaga siya sigurado. At dahil dito,
ipinagbabawal talaga ito na pangunahan. Kasama na ito sa bilin ng dating nagmamay-ari. Malay daw ni Manang Gigi kung magbabanggit siya, pero paano kung hindi naman daw ito magpapakita? Ang mahirap kasi dyan umano, kapag pinangunahan, hindi na talaga magpapakita pa. May sa pagkamautak din kasi itong mga elemento. Bagay na nag-iingat din ang mga ito sa tao. Pinipili umano ng mga yon ang kung sino ang dapat makakita at sino ang magbibigay pugay sa kanila. Dahil iba talaga ang bitbit ng mga nilalang na yon. Talagang swerte umano at dapat nasa tamang tao na kaya silang ipaglaban at protektahan. Katulad na lamang ng pagprotekta na ibibigay ng mga nilalang na ito sa nag-aalaga sa kanila. Sadyang maselan yon na hindi umano dapat pakialaman ni Manang Gigi. Pero wag umanong mag-alala ang nanay o mabagabag nun. Dahil kung magpapakita ito ay magpapakita talaga. Pero kapag hindi naman, wag na lang isipin. Ituring na lang na parang wala. Dahil ito ang pinakagusto ng mga elemento. Ang ituring sila na parang normal din na nilalang. Para malaya ang mga ito at hindi masiwanon. Naintindihan ng Nanay Dahlia ang pagpapaliwanag na yon, na ang kaabuang konsepto nito, respeto. Kinabukasan, sinuri niya ang dalawang banga. Sobrang namangha ang Nanay Dahlia. Nakakita siya ng dalawang pusa sa loob nun. Kada banga ay may isang laman. Kulay itim yung isa, habang ang isa naman ay abuhin. Napag-isip-isip ni Nanay Dahlia na nagpapanggap ang mga sigbin sa kung ano ang totoong itsura. Napakaamo umano ng mga pusang yon. Pero parang pagod umano ito dahil antok na antok ang mga mata. Hindi naman naginalaw pa ni Nanay Dahlia. Nagmumuni-muni lamang siya sa mga ito. Naaalagaan niya ang mga yon hanggang sa tumanda siya. Nung minsan nagpunta daw si Nanay Dahlia sa kabilang lupain malapit sa dagat, na kung saan naman dito talaga sila lumaki. Doon ay nakita niya ang isa na namang nilalang. Hinala niya'y alaga din ito ng matanda. Hindi niya inaasahan ito dahil sa pagkakaalam niya, naroroon lamang umano yon sa mismong lumang bahay. Pero bakit pati sa kinalakihan nilang tirahan, meron din? Gabi din yon. Kasama niya pa noon ang anak ni Manang Gigi na si Dodong. Ito ang laging nakabuntot sa kanya. At ito din ang pinagkakatiwalaan ni Nanay Dahlia sa bahay nila na malapit sa dagat noon. Pero katulad ng ina nito na si Manang Gigi, walang bukang bibig si Dodong sa kung anong meron sa Lola Lisa o ang nanay ni Nanay Dahlia. Lalong-lalo na sa mga alaga nito. Ang bahay na ito ay isang palapag lang. Bunggalo at malapad. Nakatambay noon si Nanay Dahlia sa labas ng bahay habang tinatanaw ang bilog at umaamag na buwan. Habang si Dodong naman noon ay nasa loob, inililigpit nito ang mga kagamitang pangkarpentero. Napag-utusan kasi si Dodong noon ang kumpunihin ng kusina dahil nga parang bibigay ng bubungan niya. Sa hindi malamang dahilan, may napansin si Nanay Dahlia noon sa unahan ng bahay na yon. Malapit ito sa malaking puno ng talisay. Para umanong taong nakadapa sa lupa. Nakatawag ng pansin yon gawa ng kakaibang postura niya. Akala pa nga ni Nanay Dahlia ay isang tao na naninilip sa kanya. Kung kaya naman nilapitan niya ito. Pero habang papalapit siya noon, unti-unti umano siyang binabalot ng pagtataka. Hindi umano tao ang mukha nito. Hindi alam ni Nanay Dahlia kung bakit hindi siya natatakot dito. Para bang ayos lamang sa kanya na makakita siya ng ganun kapangit na nilalang. Sa isip-isip niya pa, na hindi na nga bago sa kanya ito. Napahinto ng ilang distansya si Nanay Dahlia. Nakipagtitigan siya dito.
hanggang walang ano-anong nakarinig siya ng pagsambit ni Dodong noon. Sinita siya nito at sinabing wag daw lalapit sa talisay na yon. Pero hindi nakinig si Nanay Dahlia. Maya-maya pa, lumapit siya ng lumapit. At dito ay mas naging malinaw sa kanya ang detalye. Tao nga talaga ang hugis, pero parang butiki nga lang ang figura. Yung ulo ay parang butiki din ang muka. Ang lalaki daw ng mga mata nito. Sobrang malikot. May palong pa umano sa batok. Kitang-kita niya umano ang dila nito na pasulput-sulput sa bibig. Nakita niya rin noon na may maikli pala itong buntot. Maya-maya ay sumampa yun sa puno ng talisay. Yung para bang natatakot siya kay nanay. Inangat umano ni Nanay Dahlia ang kanyang kamay. Unti-unting lumapit at dito, naging kalmado ang nilalang. Yun bang hindi na naging malikot ang mga mata? Nagmukha na itong sobrang amo nun. Doon niya na naisip na baka isa ito sa mga alaga. Dahil nga nagpakita ito sa kanya, indikasyon na nagugustuhan din siya nito. Isa pang dahilan dyan, bakit sinita siya ni Dodong? Ibig sabihin ay alam din ni Dodong ang patungkol dito. Ang tinig daw noon, Sir Sat, ayon sa nanay ko, para bang malaking butiki. Ganun na ganun. Hindi nagsasalita yon. At mula nang makita niya yon, kung saan siya nagpupunta, nakikita niya rin ito. Bigla na lamang umanong sisilip sa mga puno yon. Tapos sa bahay naman ng luma, masisipat niyang nasa taniman ng bulaklak na kadapa. Dahil sa nakita niya na ito, ibig sabihin ay pwede niya nang malaman kung ano ba yon. Muli niyang kinausap si Manang Gigi. Naniguro pa si Manang Gigi sa kung ano ba talaga ang kabuang postura. Ipinaliwanag ni Nanay Dahlia na taong butiki nga ito. Nakakamangha ka, Dahlia. Talaga bang nalapitan mo? Ang nanay mo kasi, tinuturing na isa ito sa mga suplado at delikadong nilalang. Tapos sumusunod pa sa'yo. Sa pagkakaalam ko, doon ito nakatira sa talisay. At ang totoo, hindi yun alaga ng nanay mo. Hindi ito nagpapailalim sa pagdidikta ng isang tao. Pero ayon sa'yo parang nagugustuhan ka niya. Nadagdagan pa mga alipores niyo dito. Dagdag ni Manang Gigi, ang nakita ni Nanay Dahlia ay yung tinatawag na inkantadong uko. Pinagsabihan pa si nanay na huwag umanong magtitiwala sa uko na yon. Gawa ng si Lola, hindi pa alam ang ugali ng elementong ito. Alam din umano ni Dodong yon. Ayos lamang umanong sabihin sa kung sino gawa ng hindi naman yung parte ni Lola, pero ngayon na parang naging amo na si Nanay Dahlia, kasali na ito sa lihim niya. Sabi pa ni Manang Gigi, iba talaga umanong hatak ni nanay. Naiiba umano siya kay Lola. At sana'y huwag umanong magdala si nanay ng kapre at tekbalang sa lugar. Huwag na huwag umanong tawagin ng mga yun, gawa ng takot umano si Manang Gigi sa mga ito. Napatawa na lamang umano si Nanay Dahlia. Maging siya ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Manang Gigi. Ang akala niya kasi alaga din yun ni Lola. Pero hindi naman pala. Magpaganon pa man, natuwa si Nanay Dahlia. Dito ay inaalam niya ang ugali ng engkantong uko na yon. Kapag nagpapakita umano ito sa kanya, nilalapitan niya at hindi naman umano yun lumalayo. Napapansin niya pa na si Manang Gigi noon na nakasubaybay sa kanya. Nagtatanong ito kung ano ba daw ang ginawa ni Dahlia. Nagtaka si Nanay Dahlia noon, gawa ng siya lang ang nakakakita sa nilalang. Nasa malapit lamang yon,
at imposibleng hindi nakikita ng katiwala. Na ibig sabihin, siya lang talaga ang nakakakita. Tanghaling tapat na mga panahon na ito, nasa bulwagan ng bahay si Dahlia, habang si Manang Gigi naman ay naroroon banda sa may beranda. Sinubukang kausapin ni nanay ang nilalang. Bumubuka-buka daw ang bibig nito at naririnig niya ang tinig na parabang butiki na may halong sitsit ng ahas. Tila ba nangungusap ang nilalang? Hindi naman galit, maamo ang muka. Nagbitaw ng kautusan ng Nanay Dahlia. Wika niya nun, huwag sa bulwagan laging magpakita gawa ng ang mga sigbin niya umano, natatakot sa nilalang na yon. Ngumisi umano ang uko tapos ilang saglit lang. Naglaho ito na parang bula. Napagtanto ng nanay na naiintindihan siya nito. Lalo na noong sumunod daw na araw, hindi na roon nagpapakita ang nilalang. Sa malayo na daw yon. Isang beses pa nga niyang kinawayan ito. Lumalapit. Napagkakamala na nga siya nila Manang Gigi na may saltik nun. Tinatanong si Nanay Dahlia kung nakakakita ba ng kung anong nilalang. Pero ngumingisi lamang ito. Ang hindi lang inaasahan noon ni Nanay Dahlia, habang nasa kasagsagan siya ng pagtuklas sa mga alaga, mapapasubok pala siya noon sa isang mahirap na sitwasyon. Para na siya umanong ermitanya noon dahil din naman ito sa kapusukan niya. Narinig niya umano ang pinag-uusapan ng magkapatid na si Mang Fernando at Mang Gigi noon. Nakesyo daw yung kamag-anak nilang taga-bukid. Inaaswang. Paulit-ulit umano itong ginagambala at hindi mataboy-taboy ng isang albularyo. Medyo nabati ang simpatya ni Nanay Dahlia at tila nais pa niyang lawakan ang kanyang saklaw sa mga elemento noon. Pagsapit umano ng gabi, nagtanong siya sa kung makakatulong ba umano ang kanyang mga alaga para sugpuin ang aswang na gumagambala sa kaanak nila Manang Gigi. Ayon naman kay Manang Gigi, hindi siya sigurado. Nagtanong pa ito sa kung anong klase na ba umano ang napapas sa kamay ni Nanay Dahlia. Ang sagot niya naman, dalawa pa lang. Ito yung nakatira sa banga at yung taong butiki na tinawag ni Manang Gigi na Engkantong Uko. Ayon kay Manang Gigi, si Lola umano ay isang beses na siyang tumulong. Pero hindi niya umano alam kung anong nangyari. Hindi naman kasi umano nagtatanong si Manang Gigi patungkol doon. Bata pa umano si nanay. Tapos ang tinulungan ni Lola, isang pari na nagtataboy ng kung ano-anong elemento sa loob umano ng isang bahay noon. Yun lamang umano ang nalalaman ni Manang Gigi tungkol kay Lola. Hindi kagad nakapagsalita si Nanay Dahlia noon. Naiisip niyang nauutusan niya naman ang mga alaga, lalo na itong uko. Sigurado daw, mauutusan din ito sa pagtaboy sa aswang. Hanggang sa maya-maya lang, sinabi ni Nanay Dahlia na samahan daw siya sa lugar kung saan ang nasabing inaaswang doon nakatira. Alam kong tumatakbo sa isip mo, Dahlia. Kung ako sa'yo, huwag mo nalang ituloy yan. Baka maputo lang kung anong swerteng dala ng mga nilalang na yan. Ayon naman kay Nanay Dahlia, desisyon niya umano yon. Wala umanong mawawala kapag sinubukan niya. Malay niya, makatulong pa. Lalo na't naidaan na pala yan sa albularyo tapos wala ding nagawa yon. Wala nang nagawa si Manang Gigi nun. Inutusan niya na lang ito na puntahan si Dodong, na magpasama si nanay dito kay Dodong na ito, na siya na umano ang bahala. Ang mahalaga umano noon ay hindi nagkulang si Manang Gigi sa pagpapaalala kay nanay. Tumango si Nanay Dahlia at sinabing salamat sa pag-intindi. Dagdag pa ng Nanay Dahlia, kung ano-mano ang paglilihim, lalong-lalo na sa mga alaga niya noon. Parang wala naman umano itong kabuluhan.
Gawa ng napapansin niya namang walang naging problema sa kanyang alaga noon. Kumbaga, walang koneksyon dito yung mga bagay na nalilimitahan. Kagaya na lamang na huwag sambitin ang klase ng nilalang kapag hindi pa nasisilayan ni Nanay Dahlia at baka maputol ang swerte. Yung tipong tutuklasin niyo muna daw bago niya malaman kung anong klaseng nilalang ba ito. Sa makatuwid, walang batayan at walang mawawala kapag isisiwalat talaga. Kaya daw wag nang magkubli pa si Manang Gigi nun. Kung nakaugnay talaga ang nilalang kay nanay, wala talaga mawawala dito. Doon na pinuntahan ni Nanay Dahlia noon si Dodong. Sa kabilang bahay yon. Kinausap niya ito sa planong gawin. At syempre, gulat na gulat si Dodong. Napagsabihan nga siya noon na wag nang itutuloy. Hayaan na lamang umano yon pero mariin na ipinaintindi sa kanya ni nanay na baka makatulong siya. Na para talaga sa kabutihan ng mga alaga niya at hindi lang sa swerteng bigay nito sa pamilya. Kailan mo ba planong umalis? Naku ka, Dahlia. Ako yung kinakabahan sa'yo eh. Isipin mo, aswang yan ha. Hindi yan karaniwang nilalang. Buhay yan. Kumpara sa mga alaga mo na may pumapagitan. Ayon naman kay nanay, hindi niya alam pero iba umano ang pakiramdam niya. Hindi siya napapalagay. Sinabi niya rin kay Dodong na mamayang gabi umano, aalis na sila. Kinagabihan, ay nga, umalis sila. Pero bago mangyari yun ay kinausap ni Nanay Dahlia ang uko. Pinaintindi niya ito sa kung ano ang gagawin niya. Natulungan daw siya sa pagtaboy sa masamang nilalang. Ito namang uko bagamat hindi nagsasalita nun. Para bang sumasang-ayon ito. Lalo na paglabas ng bahay ni Nanay Dahlia noon, nakabungad sa kanya yung uko. Inaantay siya. Sumama yon. Batid ng nanay na tutulungan talaga siya nito. Alinsunod sa mga sinabi niya. Yung mga sigbin naman ay hindi na umano kailangan utusan. Sumusunod talaga yon sa kanya. Basta't gabi lang. Sa mga sandaling yon ay nakabuntot na ito. Si Dodong, napapansin yon. At nakikiusap kay Nanay Dahlia na wag daw papalapitin. Baka kasi mga gat. Yan pa naman mga sigbi na yan. Nakakadisgrasya yan eh. Minsan na may nagtangkang nanakaw sa lumang bahay. Aba, gumulong-gulong yung mga ito sa lupa habang sinusunggaban ng mga nilalang. Namatay pa nga yung isa dun eh. Pinuntahan ko yung namatay. Taga rito lang sa malapit. Daming kagat, Dahlia. Nangitim yung mga sugat. Akala nga nila aso lang eh. Pero alam kong sigbi ng dahilan nun. Malamang, inutusan yun ng nanay mo. Napapailing na lamang noon si Nanay Dahlia na may nangyari na palang iba na hindi niya nalalaman. Magpaganon pa man, mas naging matapang si Nanay Dahlia noon. Nananaig talaga sa kanyang diwa ang makatulong at malaman pa ang ibang kababalagan. Bukod sa kanyang natunghayan,